Sa mga mahihilig dyan sa maanghang na mga lutuin, mga Bicolana, na tulad ko, baka umusok po ang ilong ninyo sa taas ng presyo ng sili. Magkano na, Rafi? Nako, balita ko nga, Connie, mas mahal ang sili ngayon kesa sa karning baboy at manok. Naku, nangyari na naman. Ito na naman tayo. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 500 hanggang 800 pesos po yan kada kilo. Kaya yung mga ilan natin kainan sa Maynila, hindi muna gumagamit ng siling labuyo. Yung ibang gusto naman talaga ng maanghang sa chili garlic sauce at hot sauce muna kumakapit. Ang siling labuyo, mas mahal na nga po kumpara sa karneng baboy at manok. Sa DA price monitoring, 260 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng baboy. Depende po yan sa parte. Yung 160 hanggang 260 pesos naman ang presyo ng manok. At sa mga nagpapansit dyan, abay, hindi bababa sa 100 pesos kada kilo ang sahog na gulay, gaya ng repolyo, carrots at Baguio beans. Pati yung mga panggisa gaya ng luya, sibuyas at bawang, triple digits din ang presyo kada kilo. Bagya namang nagmura ang kamatis mula noong isang linggo. Ngayon, may mabibili na sa 130 hanggang 200 pesos kada kilo. Samantala, ito naman, no, paring Rafi, kakabalita lang natin kanina, di ba, na aabot daw sa 800 pesos ang kada kilo ng siling labuyo. Ayun na nga. Saktong 2 months ago noong July 14, itiningnan natin yung monitoring ng Department of Agriculture. Nasa 75 hanggang 200 pesos kada kilo lang yan. Ano nangyari? Yan na naman tayo sa tanong di ba? Yan ang tanong natin kay Henrik X. Conde, Deputy Spokesperson ng Bureau of Plant Industry. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Connie and Sir Rafi. Welcome po sa balita ko. Ano nangyari? Bakit ang mahal ng siling labuyo ngayon? Opo, yun po, Sir Rafi. Ang base po kasi sa monitoring natin, ang reason po talaga kung bakit tumataas ang presyo is nauubusan tayo ng supply or humihina ang supply natin dahil sa epekto ng mga nakaraang bagyo na sumalanta dun sa ating mga planting areas po ng sili. Okay. Yun yung major factor po talaga kung bakit bumaba ang supply at pag bumababa po ang supply talaga pong tumataas ang presyo. Pero may mga na-monitor ho ba kayo kaya na pwedeng nag-hoard din ito? Pagdating po siguro sa hoarding, ang sili kasi po maikli lang talaga ang shelf life niya. Pansin din naman po natin, pag nilagay natin siya sa refrigerator, mga ilang weeks lang po, nabubulok na po, tutuyo na. So ang ano po is, sa ngayon, wala namang na-observe talaga na hoarding. Ang major factor talaga po is yung nangyaring bagyo, tsaka yung mga habagat po, dala ng pag-ulan, tsaka po ng masamang panahon. So kailan po kayo makaka-recover itong presyo ng siling labuyo? Sa ngayon po, yun po yung ninomonitor natin kasi ang magiging solution po ng department is tingnan po natin kung makakakuha tayo from other provinces na hindi naman masyadong naapektuhan ng bagyo at madala po dito sa Metro Manila. Sa ngayon naman po, may mga nakatanim po sa Luzon na posible naman po yun na ma-harvest na magsisilbing supply po natin. Kasi nga, bare month na di ba? Tataas na naman yung demand ng siling labuyo. Po. Pero sa Region 5, kung saan nakilala ang mga Bicolano, alam nyo na, no, na talagang kumakain po ng mga maanghang, doon ba kinukuha rin yung ating mga siling labuyo o ano ho ba yung pinakamalaking supplier po na probinsya nito? Based po sa PSA data, pangalawa po ang Albay. Quezon po ang number 1 po sa Quezon. Sa Quezon. I see. Tapos po, kumukuha din tayo from Davao Oriental, Pangasinan, tsaka Lanao del Norte. Yun po yung top 5 producing provinces po. Dahil nabanggit nyo nga ho na yung supply ang kulang, gaano ka laki po ang na-affect na taniman po nitong mga siling labuyo natin? Yun po, sa Region 2 po, inabot siya almost 100 hectares po ang... Naku. Opo. Tapos yung mga habagat po, kasi kadalasan po talaga karamihan ng ating production areas is here in Luzon, and nakita naman po natin in previous months na talagang sa Luzon tumama yung bagyo po at habagat. Okay, pero bukod po sa siling labuyo, naku, kinakabahan ako sa tanong ko Baka may mga iba pang agricultural products na meron din hong malakihang pagtaas sa presyo? Ang ano ngayon, isang na-observe nila po is yung kamatis. Ayun. Pero ang ano naman po is almost same siya nung scenario with the sili na really affected po ng typhoon. Pero DA naman po, together with other offices, is continuously monitoring po to ensure na may makukuhang supply at meron po tayong mapoprovide na supply para sa ating mga consumers.
Yung bigas po, mag-aanihan na raw ngayong buwan. Inaasahan ba nating bababa na yung presyo nito? Sana po bumaba po siya kasi alam naman po natin if may enough tayong supply, talagang po bababa po. May tendency na bumaba ang presyo po. Sana nga, magdilang anghel po kayo. Maraming salamat po, Bureau of Plant Industry Deputy Spokesperson Henrik Exconde. Maraming salamat po Sir Rafi at Mang Tony. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.